Magtanim ay hindi biro, pero kung sa mga bukirin ng Cebu at Antique may cuties, sigurado maraming sisipagin. Grabe ka na ko ah! Ang vlog ng magsasakang ito, ang solusyon daw sa mga natuyong puso ng kanyang followers. Marami ang nagugutom kapag iniluluto niya ang kanyang mga inani. Paalala lang po, kanin ang kapartner ng ulam, hindi pandesal. Siya ang hottie farmer ng Alcantara sa Cebu, si Joven. Sinasabi nila na macho daw ako. Walang kaarte-arte at saka gwapo daw. Siyempre, nakakapag-motivate din sa sarili. Pero paglilinaw ni Joven, ang kanyang mga patopless online, hindi lang daw for the clout. Sadyang mas presko lang daw magtrabaho sa bukid kapag nakahubad. Madalas talaga ako naka-shirtless kasi sa dami ng trabaho ko dito sa probinsya, nagmamadali ako at saka mainit talaga dito. Napakaswerte ng mapapangasawa mo. Meron namang nakapag-admire sa akin. Nakakapagtaba rin sa puso dahil kakapag-motivate din ako sa ibang tao na dito sa probinsya, pwede kang mamuhay ng tahimik. Si Joven, dating mechanical engineer, bagamat board passer, mas gusto raw talaga niya ang buhay bukid. Unti-unti ko talagang na-realize na ito yung talagang gusto ko pag ninegosyo at saka pagpa-farming. Sinasabi ng karamihan, isang engineer tapos bumalik lang sa probinsya. Bumalik ako dito sa probinsya dahil ito yung talagang gusto ko. Ang kanyang farm life, linag niya. A day in my life as an engineer nga nahimong farmer. Grabe ka na ko ah! Hanggang ang kanyang pagsugal sa pagsasaka at pagva-vlog nagbunga. Dagdag income rin. Nakapag-ipon ako ng konti. Si Joven, certified chick boy. Ang kanya kasing ipon, ipinampundar niya ng manukan. Maganda talagang negosyo at saka araw-araw ka nangungulikta ng itlog. Siyempre, pag araw-araw may income. Pero ang kanyang business expansion, hindi raw naging madali. Gigising ako ng 5 a.m. tapos magpapatok ka, maglalagay ng tubig at saka vitamins. Iniisip ko na parang lugi ako nito. Akala ko madali lang mangitlog pero umabot pala ilang weeks. Hanggang sa tuluyan na nga itong nangitlog, at nangitlog pa. Yung itlog natin na harvest ay may iba't ibang ori ng sizes. So meron tayong small, 210 ang presyo, saka may medium, 220, extra large is 260. Ang dating 96 lang na mga manok, halos triple na ang bilang ngayon. Next month, baka ma-full na yung building ko. Mabilis at malaki ang kitan sa pag-aalaga ng manok kasi nga maraming pwedeng sources nito, itlog, karne. Hello guys! Dahil gumanda na nga ang panahon at ilang araw po na umuulan dito sa amin. Umaani naman ng Heart Reacts ang vlogs ng magsasakang ito. Poging-pogi pa rin daw kasi kahit babad sa init ng araw. Maayong aga sa tanan. Nandito ako ngayon sa bukid. Perfect example daw ng TDH. Talented, dark, and handsome. Siya, si Pao, ang Bukid Bay ng Sibalom Antique. Bata pa lang, batak na raw talaga sa mga gawaing bukid si Pao. Elementary pa lang ako. Ito na yung buhay na namulatan ko. Tingnan nyo to guys, isang puno lang to, bubunutin natin. Oh, diba? Tatanim na kami ng palay, mani, iba't iba pang produkto. May mga tanim kaming mais dito. Mga susunod na buwan, pwede na to. Maubra ka sa na oras sa lasing ko. Alam lang ikaw, puro sa akuan lang permi. Taramnan lang. Minsan, nauulanan ka pa, kumikidlat, madulas yung daanan, tapos bibilin yan ng 20 pesos per kilo. Parang binabarat lang. Kasi yung iba, kapag sinasabi natin magsasaka, parang tinitingnan lang nila bilang mababang trabaho. Pero yung trabahong to, kapag ito yung nawala, ito yung trabaho na ramdam ng buong bansa. Meron na tayong halos 300,000 followers. Waiting for you po kung kailan ready ka ng asawahin ako. Natutuwa din ako sa mga tao kasi minsan yung mukha ko yung napapansin nila, yung pangako daw, kapag nag-side
review daw, Dingdong Dantes. At ang followers niya, hindi lang daw nabubusog ang mga mata. Ang kanya raw kasing vlogs para ring pataba sa utak. Educational kasi ito. Habang nagpapakulo pa tayo ng tubig, tatadtarin ko muna to guys. Pati na ang paggawa ng pagkain ng baboy gamit ang iba't ibang gulay. Kapag makulo mamaya yung tubig na yan, ilalagay na natin yung mga na-slice ko. At dahil harvest season ngayon ng tanim nilang kape, tuturuan tayo ni Pao kung paano mamitas ng mga hinog ng coffee beans. Yung kape na meron kami dito ay Robusta Coffee. Kapag in season, maraming mapupuno nito at kaya mo puno ang isang sako. Abot ng 150 per kilo. Isa sa pinangarap ko bumili ng lupa para naman may lupa na kaming masasabi kong amin na talaga. Ang gusto ko sir nga ang naagyan ko hindi nanda maagyan. Grade 3 lang ako kasi sir eh. Ano pa ba yung pangarap? Eh wala na sir eh. Kung mangarap ko basi hindi ko man maabot ra. Ayun guys, nandito tayo ngayon sa bukid. Yung nakikita nyo naman sa likuran ko. Yan yung taniman namin ng palay. At sa mga nagtataka kung bakit tila natural sa binata ang magturo o mag-demo sa kanyang vlog, yan ay dahil si Pao, isa rin palang lisensyadong guro, ang pinakaunang college graduate sa kanilang angkan. Ako na rin yung nagpapaaral sa sarili ko. Yung mga kasabayan ko, yung iba natuturo na. Ako mas pinili kong bumalik dito kasi alam ko na kailangan ng tulong ng aking mga magulang sa pagsasaka. Yung pagtuturo, hindi lang naman yan sa classroom. Sa paggagawa ko ng vlog, mas nagagawa ko din yung pagtuturo. Kumbaga teacher pa rin, yun nga lang, iba na yung tinuturo at tungkol na sa pagsasaka. Pero ang gusto raw itanong sa kanya ng abangers dyan, may nagtuturo ba naman kay Pao na magmahal? Ngayon, wala pa akong jowa. Single po. Si Pao kasi, makailang beses na raw na-ghost o naiwan sa ere. Nung nagtitiktok na ako, madami akong nakakausap. Kaso yung problema nga lang, parang suki na ako ng mga taong biglang nawawala. Siguro dahil magsasaka ako, never kong kinahiya yung trabaho ng magulang ko bilang isang magsasaka at pati na rin po yung pagiging magsasaka ko ngayon. Dahil alam ko kung gaano kahalaga ang aming papel at alam ko na kung wala kami mga magsasaka, maraming magugutom sa ating bansa. Sa dami ng problemang kinakaharap ngayon ng ating mga magsasaka, ang magtanim, tunay ngang hindi biro. Sa katunayan, marami sa kanila ngayon ang apektado nitong mga nagdaang bagyo. Yung mga magsasaka natin na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo is around 109,315. Kita po natin sa direksyon ngayon. It's around 3.5 billion pesos na apektado doon sa farming sector natin. Mura yung binibili nila ng palay, wala kaming masaing. Nakakalungkot lang, kami yung nagtatanim ng palay pero minsan kami pa yung nauubusan ng bigas. Isa sa mga pinoproblema talaga na magsasaka yung abono kasi nagmamahal rin siya. At dahil ipinagdiwang kamakailan ang Farmers Appreciation Day, ang Office of the Municipal Agriculturist ng Sibalom at ang Office of the Provincial Agriculturist ng Antique may inihandang regalo sa pamilya ni Pao. So ito po ay mga binhi ng palay at saka abono sir para sa palay natin. Daura kinda ko eh maglalagam nga mura maabot ka naman nga magpamilya. Okay lang sir, mo lang rakin mambal. Dugaraat kang kalag ko sir eh. Hindi ko maabot ang mukha. Yung tulong na ito, malaking tulong din sa amin. Napakaraming problemang kinakaharap ng agrikultura sa ating bansa. Nariyang lumiliit ang ating mga lupang sakahan dahil nagiging komersyal. Tumatanda ang ating mga magsasaka at tila wala gaanong interesadong sumunod sa kanilang yapak. Bakit nga naman? Gayong madalas ang ating mga magsasaka, lugi sa kanilang ani ang mga nagpapakain sa atin. Halos hindi rin mapakain ang sarili, nagugutom. Kaya nakatutuwa na meron pa rin mga tulad nila na muling pumupukaw ng interes sa sektor na pinagkakautangan natin ng ating pagkain. At ang mga nagsisikap na magbungkal ng lupa, trabahong marangal. Kaya sila, kahanga-hanga, dapat bigyan ng respeto at pagsaludo. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button
for our latest updates.